Praise God! Isang papapalang magandang umaga sa ating lahat. Tayo po hatid nga lahat natin tumayo ay bigyan natin malakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Gumawa niyo malakas pa na mapalakpak pa sa ating Diyos. Amen? Sa oras na ito, napapatuloy, napapasasalamat sa kanang kabutihan ng ating Diyos ang ating buhay. Amen? Praise God. But praise God. Para sa ako ng kabutihan ng Diyos. Salamat sa God. Basta manawagan, hindi ko maunawaan iyong dahilan. Ako'y pinili mo pinaagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magsubok man o kaibighan, ako'y may lalapitan. Kung ikaw ay susan, hindi mo ko papabayaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang magmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang magmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Madalasan, hindi mo salamat. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa atin na katulad mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo.
kapatid, tunay na nga ayan, yung Diyos sa ating mabuti at tapat. Hindi siya nababago mula noon hanggang ngayon. Amin po ba? Kaya sa oras na ito, patuloy natin ang siyang sabay. Just close your eyes and then fold your hands. Just lift up your hands upon you. Dahil hindi siya nababago noon at ngayon, papakailanman. Sa bawat sandali, puno
Pag-ibig mo sa'kin lagi na Oh Diyos, di kailangan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, inutugon ako. Hindi mo iniwan, kahit sabing malang. Pag-ibig mo sa'kin lagi na nariyan. Oh Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Hindi mo iniwan, kahit sabing malang. Pag-ibig mo sa'kin lagi na nariyan. Hindi mo iniwan, hindi mo iniwan, kahit sabing malang. Pag-ibig mo sa'kin lagi na nariyan. Sa iwa ko tayo, hindi mo iniwan, hindi mo iniwan, kahit sabing malang. Pag-ibig mo sa'kin lagi na nariyan. Oh, pag-ibig mo sa'kin lagi nariyan. Sa bawat saglit, sa bawat sandali, hindi mo iniwan, hindi mo iniwan. Lagi na nariyan. Bigyan natin malakas ang pangmamahal natin, Panginoon. Hallelujah, come on. Minsan pang palakpak sa Panginoon. Yes, Lord, hindi ka nagbago sa aming buhay. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo. Hallelujah, patuloy ka naming papasalamatan. Lord, thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po, Ama. Bago po ang lahat, kami po'y lumalapit, kami po'y nagpapakumbabang lumalapit sa inyong harapan. Kami po'y humihingi ng kapatawaran, Father God, sa aming nasalita, naisip, nagawa at naramdaman, Father God. Sinasadya man po namin to o hindi, Father God. Patawad po, Father God. And Father God, kami rin po ay nagre-release ng kapatawaran sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa amin. Sinasadya man din po nila ito o hindi, Father God. Kung paano niyo po kami pinatawad, ganun din po ang aming pagpapatawad na ibibigay sa kanila, Father God. Maraming salamat po. Holy Spirit, malaya kang kumilos sa lugar na to. Malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. In Jesus' name. And Father God, sa maghahayag ng inyong salita, itago niyo po siya sa inyong likuran. Ikaw po ang siyang makita at hindi ang kanyang kahinaan.
In Jesus' name, give him wisdom, knowledge, and understanding nang sa ganon, yung word mo lamang po, yung gusto mo lamang po ang maihayag sa umagang ito in Jesus' name. And Father God, ganon din po sa makakapakinig, Father God, linisin niyo po ang aming puso at isipan nang sa ganon matanggap po namin ito, Father God, ng positively, Father God, at hindi negatively, Father God. In Jesus' name, Father God, maraming salamat po sa iyo po namin ibinibigay ang mataas na papuri, ang mataas na pagluwalhati, Father God, ang lahat-lahat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak si Lord. Come on. Yung malakas na palakpak na may kasamang sigaw na hallelujah. God is good. And all the time, praise God. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. At iting ideklara ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go. And I'm not extreme. Praise God. Sabihin naman natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli palakpakan natin si Lord. Praise God. As we declare every good works or good things in our life, sabi ng Biblia, there's power in declaration. So magsalita ka lang na magsalita na mabuti dahil nakikinig ang Diyos. Amen? Simula po ngayong buwan ng August, ang ating pong first service ay magkakaroon na rin po ng separate series. Okay? Iba po yung series natin sa second service, iba rin po yung ating series ngayong first service. At ang ating pong series for this first service ay pinamagatan ko pong Discovering God's Definition of Success. Sabihin natin lahat, success. Sino po sa inyo dito ang gusto niya na siya po ay sumakses? Sabi mo nga sa iyong katabi, gusto mo bang sumakses? Tanong mo nga sa iyong katabi, gusto mo bang sumakses? Ako po'y naniniwala na walang taong nilikha ang Diyos para mabigo. Lahat tayo ay may layunin, lahat po tayo may calling at may destiny. Pero bago natin pag-usapan kung paano magtagumpay, kailangan muna nating sagutin ang napakahalagang tanong. Ano ba talaga ang success? Okay? Para sa iba, ang success ay maraming pera. Para sa iba, ang success ay nasa mataas kang posisyon. Maganda ang iyong negosyo, malaki ang iyong bahay, meron kang bagong sasakyan, marami kang napupuntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan. Lahat ng iyon ay hindi masama at gusto natin yon. Amen? Amen po ba? Hindi naman masama ang lahat ng mga yon, pero ang tanong, iyan ba ang definition ng Diyos pagdating sa tagumpay? Dahil posible na successful ka sa paningin ng mundo or ng tao, pero hindi ka successful sa paningin ng Diyos. At posible ring hindi ka pa mayaman o sikat, wala ka pang masyadong pera, wala kang bahay at lupa, pero nasa tamang landas ka at matagumpay ka sa plano ng Diyos. Kaya ngayong unang linggo ng ating series, ang pag-aaralan natin ay pinamagatan kong
Discovering God's definition of success. Ulitin ko po. Discovering God's definition of success. In the book of Joshua chapter 1 verse 8, sabi dito, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it." Ano daw po mangyayari? "For then, you will make your way prosperous, and then you will have a good success." Ang Diyos po magpala sa pagkakabasa ng buhay at banal niyang salita. Kapag narinig natin ang salitang success, iba't iba ang pumapasok sa ating mga isipan. Amen? Para sa iba, tulad ng nabanggit ko kanina, masasabing successful ka kapag yumaman ka. Masasabing successful ka kapag meron kang magandang trabaho na may magandang sweldo. Sino gusto ng magandang trabaho na may magandang sweldo? Para sa iba, ang success is nasa mataas na posisyon ka, yung marami kang mga nasasakupan. Marami kang mga ari-arian. At higit sa lahat, marami ring mga tao, ang definition nila ng success is meron silang tinatawag na achievement. Maging sikat. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, how do you define success? Sapagkat ang paraan ng pagtingin natin sa success ang magdidikta ng paraan ng iyong pamumuhay. Napaka-relevance po ng ating pag-uusapan ngayon nang sa gayon, hindi po tayo ma-disappoint sa ating mga buhay. Dapat maunawaan muna natin ano ba ang definisyon ng Panginoon pagdating sa success. Baka kasi, akala mo hindi ka pa nagsasucess sa iyong buhay, pero sa tingin pala ng Panginoon, successful ka na. Amen? There are two perspectives on success. Meron pong dalawang paningin patungkol sa tagumpay. Number one is the world's perspective on success. Okay? The world's perspective on success. Ito, makinig kayo mabuti. Pagdating sa mundo at pagdating sa tao, ang sukatan ng katagumpayan ay kayamanan, popularidad, kapangyarihan, edukasyon, posisyon, achievement, at marami pang iba. Sa paningin ng mundo, kapag hindi mo na-achieve ito, you are a failure. Tama ba? Ay, wala ka pang bahay at lupa. Ako, bata pa ako, may bahay at lupa na ako. Ikaw, hindi ka pa nakakapunta ng ibang bansa. Ako, nakapunta na ako sa iba't ibang bansa. Hindi ka pa nakakakain sa ganitong restaurant? Ako, nakakain na. Yan lang yung trabaho mo? Ako, CEO ko ng isang company. Manager ako. Ba? Most of the time, ang paningin ng mundo, pagdating sa success, is kayamanan, popularidad, kapangyarihan, edukasyon, posisyon, achievement, kasikatan. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman masama ang lahat ng yon. Kasi ako'y naniniwala, gusto rin natin yon. Tama po ba? Tama po ba? Gusto nyo ba ng pera? Gusto nyo bang yumaman? Gusto nyo bang magkaroon ng mga ari-arian? Lahat tayo gusto natin yon. Pero that is a world's perspective pagdating sa success. Hindi masama ang mga ito, ngunit hindi ito ang sukatan ng Diyos. Anong sabi sa aklat ng unang Juan chapter 2 verse 15 up to 17? Basahin natin. "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ay masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mata at pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan." In verse 17, anong sabi dito? "Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman." Tinuturuan tayo ng Biblia na huwag nating mahalin ang anumang mga bagay sa mundong ito. Kasi ang lahat ng yan ay mawawala. Ang lahat ng yan ay lilipas. Walang permanente. Ang pera nauubos, ang kasikatan nalalaos.
Amen? Ang posisyon, pwede kang bumagsak. Pero hindi yun ang definition ng Diyos pagdating sa success. Tulad ng nabanggit ko kanina, huwag niyo ako mamimisinterpret, hindi masama ang lahat ng yun. At ako'y naniniwala, we are also desiring na ma-achieve din natin yon. But don't define success base sa laman ng bangko mo. Huwag mong i-define ang success base sa achievement mo. Huwag mong i-define ang success base sa posisyon na meron ka. Kasi kung yun ang definition mo ng success, makikita mo ang sarili mo, isa kang napakalaking failure. Sa edad kong ito, if ang definition ko ng success ay may bahay, may lupa, may sasakyan, failure ako. Sa edad yung yan, kung ang definition ng success ay dapat nakakahawak ka na ng 7 digits number, sa tingin nyo, maituturing nyo ba ang sarili ninyong successful? Siyempre hindi. Pero ito, huwag kayong ma-disappoint, huwag kayong ma-discourage, kasi that is not God's perspective in success. Gusto ng Diyos na ipagkaloob yan, pero balikan muna natin yung pinakabuto at pinaka-root. Ano ba yung God's definition of success? Number 2, God's perspective on success. Okay, bigyan ko po kayo ng illustration. Halimbawa, isang ama at ina na hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, hindi sila yumaman, hindi rin sila sumikat, pero napalaki nila ang kanilang mga anak na may takot sa Diyos, naging mabuting mamamayan, at naging pagpapala sa lipunan. Tanong, failure ba sila? Failure ba sila? Ay hindi naman sila yumaman, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Tanong, ito bang mga magulang na ito, pwede ba natin silang husgahan na sila isang napakalaking kamalian or failure? No. Bakit? Kasi sa paningin ng Diyos, sila ay matagumpay. Bakit? Natupad nila ang isang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos na maging mabuti at maging magandang ehemplo sa kanilang mga anak. Kasi kung ang basihan ng success ay nakapagtapos ka ng pag-aaral, yung ginawa mo para sa iyong anak, hindi success yun. Hindi mo siya titingnan as success. Sa pananaw ng Diyos, ang tunay na success ay ganito: doing the will of God. Ulitin ko. Sa pananaw ng Diyos, ang tunay na success ay doing the will of God. Hindi sinusukat ng Diyos ang tagumpay sa dami ng pera, titulo o palakpak ng tao. Sinusukat niya ito kung natupad mo ba ang kanyang kalooban. Amen? Naalala niyo po yung kwento ni Job sa Job chapter 1 verse 8 up to following verses. Napansin ba ninyo nang ipinakilala ng Diyos si Job kay Satanas? Hindi ipinagmalaki ng Diyos ang kayamanan ni Job. Hindi niya sinabi, tingnan mo ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang ipinagmalaki niya ay ang kanyang karakter. Sabi ni God kay Satan, he is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Ngunit, nung magsalita si Satanas, ang una niyang binanggit ay ano? Kayamanan at pagpapala ni Job. Kaya lang naman ikaw sinasamba niyan kasi pinapayaman mo. Kasi pinagpapala mo. Ito makikimabuti. Ipinakita nito na magkaibang sukatan ng Diyos at ng mundo. Ang mundo tumitingin kung ano ang meron ka. Kani kayo mabuti ha? Sa mundo, ang success ay tumitingin sa kung anong meron ka. Sa Diyos naman, tumitingin kung sino ka at kung namumuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Itong tatanungin ko sa inyo, alin ba para sa inyo ang mahalaga? Yung tingin ng tao o yung tingin ng Diyos? Ha? Kasi pwedeng failure ka sa harapan ng tao, pero napakalaking tagumpay mo sa harapan ng Diyos. Pero aminin man natin sa hindi, dumarating pa rin tayo sa point na we are desiring na dapat makita nila. Ako na may namaliit nila, darating yung time, titingalain din nila ako. Diba? May mga ganong mga
Makikita nila na magiging maayos din ang buhay ko. Ito, pag-usapan natin. What does the successful person look like in God's eye? In God's eye. Ano ang itsura ng taong successful sa paningin ng Diyos? 3 bagay lang ito. Number 1, you know Jesus Christ as your Lord and Savior. You know Jesus Christ as your Lord and Savior. Nakilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mark chapter 8 verse 36 chapter 37. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Sabi ng Biblia, ano ang mapapala mo kung makamtan mo ang kayamanan dito sa buong mundo, pero yung kaisa-isang kaluluwa mo naman ay pupunta ng impyerno? Alam niyo po, wag po nating biru-biruin ang eksenang mangyayari sa impyerno. Kasi ang impyerno po ay isang seryosong bagay na dapat po nating seryosohin. Kasi sa impyerno po, wala pong kasiyahan doon. At mali po yung idea natin na kapag nasa impyerno, si Satanas ang hari doon. Diba? Nakikita lagi natin sa TV, si Satanas, tapos may mga demonyo, tapos hinahagupit yung mga tao. Hindi po gano'n ang idea ng impyerno. Ang idea po ng impyerno, si Satanas, ang demonyo at ang mga taong di tumanggap kay Jesus Christ ay pare-parehas na nahihirapan sa naglalagablab na apoy. Wala po dong bossing. Amen? Hindi dahil mataas ang posisyon mo dito sa mundo, pagdating mo doon sa impyerno, mataas din ang posisyon mo. Nagigets po ba natin? Kaya we need to take serious pagdating sa pagtingin natin sa impyerno. Kasi sabi ng Biblia, anong mapapala ng isang tao kung makamtan mo man ang kayamanan ng mundong ito? Pero mapapahamak mo naman ang iyong kaluluwa dun sa impyerno. Amen? Maaaring successful ka sa paningin ng mundo, pero kung wala kang relasyon kay Jesus Christ, hindi ka totoong tagumpay. Amen? Ang taong hindi kinikilala si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas at hindi seryoso sa bagay na ito, sila ang tunay na failure. Uulitin ko, kung hindi mo kinikilala at tinatanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas mo at hindi mo ito sineseryoso sa iyong puso, yun ang masasabing tao na failure. Ano ba Tagalog sa failure? Kabiguan. Amen? Ito world success, gain the whole world. God's success, gain Christ and eternal life. Sabi po kasi ng iba, okay na kung saan man ako mapunta, ang mahalaga, na-enjoy ko yung buhay ko dito sa mundo. Tandaan po natin ang buhay natin sa mundong ito ay ganito lang kaiksi, ganito lang kaliit. Tingin po kayo sa akin, ganito lang po kaliit. Pero yung pag tayo po'y namatay, ang sunod na buhay na po natin ay sobrang laki. Eternal po yan. Lahat po ng tao ay may tinatawag na eternal life. Ang kaibahan lang, saan mo gugugulin ang iyong eternal life? Sa langit ba o sa impyerno? Amen? Number 2. Ano ba ang itsura ng taong successful pagdating sa paningin ng Diyos? Number 2, you fulfill God's purpose for your life. Kapag natupad mo ang layunin at misyon ng Diyos sa iyong buhay, Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Makinig po kayo mabuti dito. Huwag niyo po mami-misinterpret. Ang sinasabi ko po sa inyo ngayon, ano ba ang definition ng success pagdating kay Lord? Hindi po masama lahat ng mga desire natin, mga goals natin,
at gusto nating maabot. Pero kailangan mas maunawaan po muna natin, ano ba ang success pagdating sa paningin ng Diyos? Amen? Hindi tayo nilikha para lang magtrabaho, kumita at mabuhay. That is not our purpose. May misyon ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang tunay na success ay matapos natin ang assignment na ibinigay ng Diyos sa atin. Meron kang assignment sa lupa. Hindi ka nandito sa lupa at nabubuhay at nag-exist para lamang pumita, magtrabaho. Nagigets po ba natin? Ang tunay na success ay ang matapos ang assignment na ibinigay ng Diyos. Makinig kayo mabuti. Ito, maganda na to. Kung pinagkalooban ka man ng Diyos ng kayamanan, influence, fame, title, at posisyon sa mundong ito, mahalagang maunawaan mo ang layunin kung bakit niya ipinagkatiwala sa inyo ito. Ang yaman, influence, and title at iba pa, hindi sukatan niya ng tagumpay. Makinig, tingin sa akin lahat. Yang yaman, yang pera, kung ano man ang meron ka, influence, hindi yan ang sukatan ng tagumpay. Kundi, ito ay kasangkapan upang magawa ang kalooban ng Diyos at magamit para sa kanyang kalwalhatian. Pero po, isang kilalang negosyante. Ito po siyang mayamang negosyante. Dahil nauunawaan niya yung perspective ni Lord pagdating sa success. Hindi ang tingin niya sa sarili niya is successful na siya dahil mayaman na siya. Kung tutusin, pwede na niyang itigil lahat ng kanyang ginagawa kasi mayaman na siya. Pero anong ginagawa niya? Lahat ng kanyang mga trabahador, marami po siyang trabahador, siyang negosyante. Lahat ng kanyang trabahador, every morning, bago magsimula ang trabaho, nagkakaroon sila ng Bible study. Biro niyo yun, ha? Ginamit niya yung kanyang influence, ginamit niya yung kanyang yaman, para ano? Para maibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng kanyang trabahador. Minsan nalulungkot ako sa mga negosyante na Kristiyano na hindi nila kayang gamitin ang kanilang pera at influence para maibahagi ang salita ng Diyos. Tignan niyo po si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao po, I think, hindi ko alam kung bilyonaryo lang o trilyonaryo or talagang multi-millionaire eh. Kapag si Manny Pacquiao nag-organize ng isang gawain, hindi maaaring hindi siya mag-share ng Word of God. Pakikinig talaga ang mga tao. Bakit? Influential yung tao eh. Diba? Ginagamit nila yung kanilang influence to share the gospel para magawa ang kanilang magawa ang layunin ng Diyos. Nagigets po ba natin? Hindi yaman, hindi pera, hindi fame or title ang sukatan ng kayamanan, kundi ng katagumpayan, kundi yan ay kasangkapan upang magawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kapag yumaman ka, hindi ka pa success. Kapag ka yumaman ka, nakakuha ka lang ng tools para mas lalo kang maging successful na magawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ako po, may makilala rin po ako mga politiko. Hindi ko personally kilala, pero kilala ko po sila dahil nakikita ko po sila. Itong mga politiko na to, ginagamit nila yung kanilang influence na mag-organize ng sa barangay or sa isang community, pero meron silang tatawaging pastor para mag-share ng Word of God. Ginamit nila yung posisyon nila para magawa ang kanilang misyon, ang assignment. Nagigets po ba natin? Ano man ang pagpapalang matatanggap natin, hindi yan ang sukatan ng success. Kasi kasangkapan lang yan para doon sa tunay na success. Amen? And what is that success? Ang magawa mo, ang assignment mo, magawa mo ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, dito po ako magtatapos. Ano ang itsura ng taong successful sa paningin ng Diyos? You live a life that pleases God. Namumuhay ka ng kalugod-lugod sa Diyos. You live a life that pleases God. Aminin man natin sa hindi,
Dumarating pa rin tayo sa point ng ating buhay na tayo nagiging people pleaser. Gusto nating i-please ang mga tao. But this is the truth. Hindi natin kayang i-please ang lahat ng tao. Naunawaan po ba natin? Hindi natin kayang i-please. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi sa iyo. Gumawa ka ng masama, may masasabi pa rin sa iyo. Saan ka lulugar? Di ba? But tayo bilang mga lingkod ng Diyos at mga Kristiyano, mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Colossians chapter 1 verse 9 up to 10. Patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana ipanawa niya sa inyo ng lubusan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri na mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Tingnan niyo po, may isa pong character sa Bible, si Noah. Noah lived successfully in the eyes of God. Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. In verse 9, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Pagdating naman sa verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Tingnan nyo yung tingin ng Diyos kay Noah is matagumpay. Bakit? Kasi namumuhay siya ng kalugod-lugod sa Diyos. Gusto mong maging successful? Mamuhay ka ng kalugod-lugod sa Diyos. Live a life that pleases God. Mamuhay ka na sigurado mo na na-please mo si Lord. Kapag kasi sinabi nating pamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, kasama rito ang pamumuhay sa kabanalan. Amen? Ang taong namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, ito yung mga taong namumuhay sa kabanalan at hindi sa kasalanan. Pag sinabing pamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na iniibig mo ang Diyos kung hindi mo kayang ibigin ang iyong kapwa. Amen po ba? Pag sinabi pong kalugod-lugod sa Diyos, pagpapatawad at maayos na pakikitungo sa iba. Tayo po ba ay nagpapatawad? Anong sabi ng Biblia? Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. So nakasalalay ang kapatawarang matatanggap mo mula sa Diyos kung ikaw ay magpapatawad. Amen? Pag sinabi pong pamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, may katapatan at katuwiran. At higit sa lahat, pamumuhay na napaparangalan ng Diyos. Integrity. Amen? Hindi lang mahalaga kung gaano kataas ang narating mo. Mas mahalaga kung paano ka namuhay habang naroon ka. Kung tayo man ay umabot na sa rurok ng ating tagumpay, huwag mo munang isipin na tagumpay yan. Kasi yung katagumpayan na yan ay kasangkapan pa lamang ng Panginoon para mas magawa mo yung katagumpayan na hinihintay sa iyo ng Diyos. Ito po, ang aking pong conclusion. Mga kapatid, maaaring tanyag ka. Maaaring mayaman ka. Maaaring mataas ang pinag-aralan mo. Maaaring marami kang nabot sa buhay. Siguro yung iba sa atin dito, maraming medal. Yung iba sa atin dito, maraming achievement. Yung iba sa atin dito, maraming pera. Ngunit kung hindi mo nakilala si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi mo natupad ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, at hindi ka namuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, hindi iyon ang tunay na tagumpay sa paningin ng Diyos. Sorry to say, hindi ka matagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-angat ng ating pangalan. Ang tunay na tagumpay ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Last, at balang araw, ang pinakamahalagang maririnig natin ay hindi ang papuri ng mundo, kundi ang mga salitang,
Well done, good and faithful servant. That is success. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay dumako sa panalangin. Let us bow down our heads and let's pray. Father God, we thank you for teaching us kung ano po ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Patawad po sa mga pagkakataon na kami po ay tiningnan namin ang aming sarili na kami po'y failure dahil hindi pa namin naaabot yung aming mga pangarap, hindi pa po namin nakukuha yung mga digits na gusto po namin makuha or anong mga achievement. But hindi po masama ang lahat ng iyon. Salamat dahil tinuro niyo po sa amin ngayong umagang ito. Ngunit ang lahat ng bagay na iyon, ito po'y magiging kasangkapan mo lamang para mas magawa po namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Father God, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na hindi tumingin sa perspective ng mundo pagdating sa success, pagdating sa victory. Pagkos ang bawat isa po sa amin ay tingnan palagi kung ano ang perspective mo pagdating sa success. Kaya Father God, I pray, ang mga salita mo na hayag ngayong umagang ito po ay magrema sa aming mga puso. At I pray na ngayong umagang ito, na-discover po namin ang tunay na kahulugan ng success ayon sa iyong perspective. Marami pong salamat, Ama. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo makakapo, tayo darako sa ating tithes and offering. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay darako po sa ating gawain po ng tithes and offering. I believe na alam na po natin kung paano po magbigay ng tithes, paano po magbigay ng offering. Amen po ba? So pumalakpak nga po lahat ng handa ng magbigay ng kanilang tithes and offering. Yung palakpak po ng may excitement sa kanilang mga puso. Ayan, praise God. Dahil tayo po ay magbibigay hindi po sa tao, kundi sa atin pong Panginoon, sa gawain po ng Diyos. Amen. Excited po ba tayo tuwing nagbibigay tayo para sa ating Panginoon? Praise God. Kasi po ang atin po mga tithes and offering, ito po ang ginagamit natin para po sa ating simbahan. Lahat po na nakikita ninyo, galing po yan sa inyong mga tithes and offering. Amen? So, hindi po napupunta sa walang kabuluhan ang ating mga tithes and offering. Bakit po? Kasi sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, sabi po doon, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Okay? Hindi po natin ito dinadala sa kung saan. Ito po ay dinadala natin sa tahanan po ng Diyos. At ang lahat po ng binibigay po natin ay ginagamit po sa tahanan ng Diyos. Amen? Ginagamit po sa ating simbahan. Para nang sa ganon, mas mag-upgrade pa po ang ating mga gamit, mas magkaroon pa po tayo ng mga magagamit sa ating mga activities, sa ating ministry, na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, kung tayo po ay nakahanda na sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering, and syempre sa ating pong offering, ang pagbibigay po niyan ay kusang loob at hindi napipilitan lamang. And take note that giving your offering is an expression of your love to the Lord. Kung gaano mo kamahal si Lord, doon magre-reflect sa ating mga offering. Amen po ba? At kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon, doon po magre-reflect yon sa ating mga tithes. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Father God, kami po ay nagpapasalamat sa oras na to na dumako po sa aming mga buhay muli. Kami po ay makakabahagi sa gawain po, Father God, ng tithes and offering. In the mighty name of Jesus, hayaan niyo po na ang Holy Spirit ang siyang patuloy na kumilos po sa aming mga buhay, sa amin pong pagbibigay ng aming tithes and offerings in the mighty name of Jesus. And Father God, I believe nakita niyo po ang puso ng bawat isa sa mga oras na to in the mighty name of Jesus. Anuman ang panalangin ng bawat isa, Father God, katagpuin niyo po ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong nais, in Jesus' name. And Father God, I pray na sa lahat po, Father God, na
magbibigay ng kanilang tithes and offering. Naroon po na ang proteksyon mo ang siyang patuloy na maranasan po nila even po, Father God, sa sources of income nila, Father God, in the mighty name of Jesus. And naniniwala po ako at nananampalataya ng pagpapalang nararapat para sa kanila at ang pagpapalang nakahanda mo para sa bawat isa, Father God, ay naroon na patuloy mo po itong ibubuhos sa buhay ng bawat isa in the mighty name of Jesus. And Father God, I also pray na lahat po ng malilikom sa araw na to, naroon po, Father God, na ito po ay magsilbing pagpapala sa inyong simbahan, Father God, sa inyong tahanan, at hayaan niyo po na magamit lamang sa lalo pang ikalalago, ikagaganda, ikalalawak ng iyong gawain dito po sa La Union, in Jesus' name. Tinataas po namin sa iyo ang lahat, maging ang buhay po ng bawat isa. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, sampu ng aming mga pamilya, in Jesus' name. We give you all the glory, honor, praises, and adoration with thanksgiving through our giving. In Jesus' name we pray. Amen. Malaya na po tayo magkaloob. Running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give love, give faith, give Him joy and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is what you mention again. You're looking so good. And it will come back to you. Good measure, press down, shake together. Running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Running hard. Give your best. Give heart to God, and you will be blessed. Don't be sticky and don't be Tight. live by the way, don't need the mind. Good last time so good. Good measure, press down, shake together. Running Sige po, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po ay ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ay pinalangin po natin ang mga elemento natin gagamitin sa oras na ito. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po'y magpapartake ng Holy Communion. Dalangin ko po, Ama, ang benepisyo ng indugot na yung katawan ng ng bawat isa. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Running over, my
Praise God. Kung meron ng lahat, itaas natin ang ating mga tinapay at sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay natin kainin. Taas natin ating mga saro. Sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay natin inamin. Praise God. Makakaupo muna po tayo. Tayo po'y darako sa ating announcement. Okay, announcement po. Yan. Tuloy-tuloy po ang ating ginaganap na first service every 8 a.m. So I want to encourage every one of us that let us keep on inviting yung mga kakilala po natin na nagnanais na makapagsimba sa loob ng almost 1 oras lang po ito. Okay, ang first service po natin ay less than 1.5 hour or 1 hour and 15 minutes lang po yan. So, nagsisimula po tayo ng 8, natatapos po tayo ng 9:15 or before 9:30. So, ini-encourage ko po ang bawat isa, keep on inviting nang sa gayon, mas marami pa po tayong madala sa ating Panginoon. Isang tunay na katagumpayan na matuturing ang isang taong nagdadala ng mga tao sa harapan ng Panginoon. Amen? So, every Wednesday po, may prayer meeting po tayo, 6:30. So, ini-invite ko rin po kayo na dumalo ng ating prayer meeting. At sa oras na ito, tayo pong lahat ay magdeklara ng katagumpayan ng ating Panginoon. Praise God, isang malakas na palapagpa sa ating Diyos na buhay na pinampasasalamat ang ating deklarang unang servisyo po ito. Hallelujah! Hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y inilimot italagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabihin natin kung pasabot May pasubukan o kagipitan, ako'y may lalapitan. Bakit? Ikaw ay sisang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa, sabihin mo, salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin
po sa katagumpayan, Father God, ng aming gawain ngayong umagang ito. We thank you, Father God, sa words na ipinagkaloob niyo po sa amin. Hayaan niyo po, Father God, na patuloy po namin itong maitanim sa aming puso't isipan at hindi lamang po namin ito basta narinig, kundi maisa sa pamuhay din po namin ito in Jesus' name. And Father God, help us to focus on what truly matter, Father God. At yun ay ang ikaw lang pong siyang unain namin higit sa lahat in Jesus' name. Heavenly Father, muli maraming salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi at ikaw lang po siyang patuloy naming maranasan. And let your will be done, Father God, sa amin sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Itaas natin ating mga kamay. Sumating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng ating Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pagkikipisa ng banal na Espiritu sa atin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas tayo ng lugar na ito na nauunawaan natin ang God's perspective of success. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this. You are super blessed. You are highly favored. And you are forever loved by Jesus Christ. And no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.